Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo ng kapanapanabik tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganoon rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Ikalimang kabanata. Kasalukuyang nagluluto na si Glenda nang bumalik si Jerome. Nakasuot na ang binata ng damit pambahay at mukhang nakapaligo na rin. Langhap niya ang sabong ginamit nito. Nasaan ba si Jillian? At saka ang mga katulong? Bakit hindi ko pala sila nakikita? Tanong ni Jerome. Kumuha ito ng tasa at nagtimpla ng sariling kape. Dumaan sila sa supermarket para bumili ng mga gagamitin sa pagluluto. Naubusan na kayo ng stock dito sa bahay. Isinama ni Jillian ang dalawang katulong para tumulong sa pagbibitbit ng mga ipinamili. Nagtataka nga ako kasi kaunti lang naman ang kailangang bilhin pero isinama niya pareho. Paliwanag ni Glenda habang naglalagay ng cheese sa ginagawang lasagna. Yun kasi ang hinihiling ni Jillian na gawin niya nang tawagan siya ng kaibigan sa bahay kanina. Kaya siya naroon ngayon sa bahay ng mga ito. Kaya bago siya nagtungo sa bahay ng magkapatid ay bumili na siya ng iba't ibang klase ng cheese. Nang matapos sa ginagawa ay inilagay niya yon sa oven. Maya-maya ay kumuha siya ng kaldero para sa gagawing sabaw. Sinimulan na rin niyang ihanda ang mga kakailanganing ingredients. Nakaramdam nga lang siya ng pagkaasiwa nang mapuna ng masusing siyang pinapanood ni Jerome. May problema ba? Wala ka bang ibang gagawin? Mas gusto ko na panoorin ka. Hindi mo ba kailangan ng tulong ko? I can help you, alok nito. Wag na, kayang-kaya ko na to. Doon ka na lang sa sala. Mas mapapadali ang ginagawa ko kung iiwan mo ko. Pagtataboy ni Glenda, hindi siya makapag-focus sa ginagawa dahil nararamdaman niya ang presensya ni Jerome. Pero sadya yatang matigas ang ulo ng binata. Kinuha nito mula sa kamay niya ang hawak na sangkalan. Huwag nang matigas ang ulo mo. Ako na ang gagawa nito. Tutal, wala naman akong ginagawa. Patuloy na giniit ng binata. Kung may matigas ang ulo rito, ikaw yon at hindi ako. Sinabi ko na nga sa'yo na kaya ko na ito. Diba? Iwan mo na ako, pwede ba? Nilangkapan niya ng galit at pagtataray ang boses para iwan na siya ng binata. Akmang kukunin ni Glenda mula sa kamay ni Jerome ang hawak na chopping board. Para sa halip na ibigay sa kanya ay itinaas nito ang kamay dahilan upang hindi niya maabot. Tumingkayad siya para abutin iyon pero isang maling pagkakamali ang ginawa niya. Napagtanto niyang halos isang dangkal na lang ang layo sa kanilang mga mukha. Wala sa sariling napalunok siya. Nang tumingin siya sa binata ay sa mga labi niya nakatitig si Jerome. Kahit nahuhulaan na ang gusto nitong gawin ay hindi niya magawang umiwas. Sa halip ay hinayaan na lang niya kung ano ang nakatakdang maganap. Napapikit siya gaya ng idinidikta ng kanyang puso. Ngunit bago pa man maganap ang dapat maganap, isang boses ang nagpakawala ng spell na nakapalibot sa kanilang dalawa. Paglingon nila ay ang mukha ni Blessy ang sumalubong sa kanila. Hiyang-hiyang lumayo si Glenda kay Jerome. Kung hindi pa dumating ang babae, ay malamang na nakagawa sila ng isang bagay na pagsisisihan niyang muli. Anong ginagawa niyo? Nagtatakang tanong ni Blessy. Walang nahimigang akusasyon sa boses. Pumasok na ako sa loob. Tutal bukas ang gate. Tumatawag ako pero walang sumasagot. Si Jerome ang sumagot para sa kanilang dalawa. Wala naman. I'm just offering my help. Kaya lang ayaw naman ni Glenda, tugon nito.
Wala ang mga katulong dahil kasama ng kapatid ko sa pamimili. I'm sorry, hindi namin namalayan ang pagdating mo. It's okay, saad ni Blessy. Anyway, akala ko ba mamaya pa ang dating mo? Anong nangyari? Tanong ng binata. Maaga kasing natapos ang trabaho ko sa ospital, kaya naisip kong dumiretso na rito. Binalinga ni Blessy si Glenda. Glenda? Am I right? Tumango siya. Yeah, nagkita na tayo. Do you mind if I will help you? Wala naman akong gagawin, alok ni Blessy. Of course not. Sa tingin ko kailangan ko nga ng tulong mo, saad ni Glenda. That's it. Nang ako ang mag-alok ng tulong, tinanggihan mo. Pero nang si Blessy ang nagsabi tinanggap mo agad, may diskriminasyon ba ngayon? Sikmat ni Jerome. Napaangat ang isang kilay ni Glenda. Nagtatampo ba ang binata? Ipinulupot ni Blessy ang magkabila nitong braso sa batok ni Jerome. Han, huwag ka na magtampo. Try to understand her. Awkward naman talaga para sa kanya kung tutulungan mo siya. At isa pa, trabahong babae lang ang pagluluto. Tama ba ako, Glenda? Ha? But if you really insist, we can ask Glenda for her permission. Sa tingin ko rin naman, walang masama kung tutulungan mo kami, hindi ba Glenda? Muli nitong tanong sa kanya. Napamaang uli si Glenda. Mukhang wala nang silbi kung tatanggi pa siya. Pakiramdam tuloy niya ay lumiit ang mundo sa pagitan nilang tatlo. Ipinagpatuloy na lang niya ang naudlot na gagawin kanina. Samantala, abala pa rin ang dalawa sa pagtulong sa kanya at sa pag-PPDA, public display of affection. Hindi sigurado si Glenda kung intensyon ba o hindi ang paglalambingan ng dalawa sa harap niya. Paminsan-minsan kasi ay pinupunasan ni Blessy ng pawis sa mukha si Jerome. Maya-maya ay ang binata naman ang gumagawa niyon. At kasing laki ng malagkit na tinitignan ng mga ito at malamang na kung wala siya ay marahil kanina pa naghahalikan ang magnobyo. At kung ano man ang iniisip ni Blessy ay ito lang ang nakakaalam. Pero isang bagay ang alam ni Glenda. Apektado siya sa nakikita. Sa kalagitnaan ng ginagawa ay hindi niya napigilan na sulyapan sina Jerome at Blessy. Kahit mali ay nasasaktan pa rin siya sa nakikita. Unti-unti kasing nalalaman na niya ang mga sagot sa mga katanungan patungkol sa hindi mapaliwanag na pangyayari sa kanya. Pero hindi pa rin niya kayang aminin yon sa sarili. Ayaw niyang masira ang maganda nilang pagkakaibigan ni Jerome dahil sa maling nararamdaman. Siguro nga ay mali si Glenda nang isiping na wala na ang dating paghanga para kay Jerome. Marahil dahil sa pagiging komportable nila sa isa't isa. Hindi niya namalayang naroon pa rin ang atraksyon na nararamdaman noon. Ngayon niya na-realize ang bagay na yon dahil nakikita na seryoso ang relasyon ni Jerome at ni Blessy. Pero ano ba naman ang laban niya kay Blessy? Doktor ito, samantalang siya ay walang maipagmamalaki. Ni hindi nga siya nakatapos ng pag-aaral. Sa isiping iyon ay nawala ang atensyon ni Glenda sa ginagawa. Napaaw siya nang maramdaman ng mainit na bagay na dumampi sa balat. Hindi niya namalayan na sumala na ang isinasaling mainit na sabaw at hindi sinasadyang mapaso siya sa kamay. Napalapit si Jerome. What happened? Nag-aalala nitong tanong. Alanganin siyang ngumiti bagamat mahapdi ang pakiramdam dahil sa paso. Wala to. Aksidente lang nangyari. I don't think you are okay. Kahit simpleng paso lang yan, kailangan pa rin gamutin, wika ni Blessy. Okay lang talaga ako. Hindi na ninyo kailangang mag-alala. Will you please stop being stubborn? Just for once? Makinig ka naman kung minsan. Nagagalit ba si Jerome sa kanya? Pero nang pagmasdan niya ang binata,
mas lamang ang nakikitang pag-alala sa mukha nito. Mabilis pa sa 4:00 na kumuha si Jerome ng maliit na planggana at nilagyan ng maraming asin. Nagtatakang pinanunood ito ni Glenda. Kahit si Blessy ay isang doktor ay nagulat din sa ginagawa nito. Kinuha ng binata ang kamay ni Glenda na napaso at ibinabad sa tubig na may asin. Ito ang pinakamainam na gawin kapag ka napapaso ka. Natutunan ko ito sa mami ko noong bata pa ako. Kamusta na ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ngayon, salamat. What is happening here? Napalingon silang lahat sa pinanggalingan ng boses. Mukhang kararating lang ni Jillian mula sa pamimili. Nag-aalalang lumapit ito kay Glenda. Anong nangyari sa'yo? Napaso lang ako. Pero okay na ako ngayon, aniya. Para hindi na mag-alala pa ang kaibigan. Sigurado ka? Mabuti pa siguro ay magpahinga ka na muna. Kami na ang bahala rito. Pero, Glenda, tama si Jillian. It is better if you take some rest. Sabad ni Jerome, saka bumaling sa kapatid. Siya nga pala, hindi ko pa na ipapakilala sa'yo si Blessy. Blessy, si Jillian, kapatid ko. Jillian, si Blessy, girlfriend ko. Pagpapakilala nito sa dalawa. Pagkatapos na magbatian sina Jillian at Blessy, inihatid na si Glenda ni Jerome sa kwarto at pagkatapos ay iniwan din siya agad. Paglapat ng kanyang likod sa malambot na kama ay hindi niya namalayang nakaidlip na siya. Pagising niya ay 12:00 na ng tanghali. Nagmamadali siyang bumaba. Pagbaba niya ay halos nakahanda na ang mesa. Gising ka na pala. Halika, maupo ka na. Tamang-tama dahil kakain na tayo. Wika ni Jillian. Kamusta ang kamay mo? Okay na. Salamat kay Jerome. Pasensya na kayo kung nakatulog pala ako. Hindi ko man lang kayo natulungan. Nahihiyang sabi niya. Ano ka ba? Hindi mo dapat isipin yon. Nagigilty nga ako kasi alam kong napilitan ka lang gumising ng maaga. Masunod lang ang gusto ko. I'm really sorry, Glenda. Wala kang kasalanan. Aksidente ang nangyari. Ako ang hindi nag-iingat. Wika niya at pagkatapos ay nagyakap sila. Maya-maya ay magkasunod na lumabas mula sa kusina sina Jerome at Blessy. Dumaan ako kanina sa kwarto mo pero natutulog ka. Hindi na kita ginising. Mukhang mahimbing ang tulog mo. Wika ni Jerome. Hindi mo dapat pinapagod ang sarili mo. Paano kapag ka nagkasakit ka? Hindi mo ba naisip ang mga taong nag-aalala sa'yo? Sarili ba nito ang tinutukoy ng binata? Well, kumain na tayo. Nagugutom na talaga ako, ani ni Jillian. Magkatabi sa upuan sina Blessy at Jerome habang nasa kabilang panig ng mesa sila nakaupo ni Jillian. Kamusta naman ang trabaho? Mahirap siguro ang maging doktor, ani ni Jillian kay Blessy habang kumakain sila. Nagkibit balikat si Blessy. Sa parte ko, masaya ako sa ginagawa ko. Sa tingin ko, walang mahirap na trabaho hanggang gusto mo ang ginagawa mo, tugon nito. Kung sa bagay, tulad ni Glenda, expert siya pagdating sa pagluluto. Is there something wrong? Hindi mo halos nagagalaw ang pagkain mo. Maya-maya ay biglang puna ni Jerome kay Glenda. Wala lang akong gana, sagot ni Glenda. Glenda, masama ba ang pakiramdam mo? Kung may gusto kang pagkain, sabihin mo lang. Ipaghahanda kita. Wika naman ni Jillian. Okay lang talaga. Busog lang ako. Natigilan si Glenda nang biglang lagyan ng pagkain ni Jerome ang pinggan niya. Kung hindi ka kakain, lalo kang manghihina. Kumain ka kahit kaunti. Puno ng pag-aalalang sabi ng binata. Glenda, subukan mo tong niluto namin ni Jillian. Masarap itong sugpo, wika ni Blessy. Akmang tatanggapin ni Glenda ang inaalok ni Blessy nang pigilan siya ni Jerome.
Nagtatakang napalingon silang lahat sa binata. Hindi kumakain ng sugpo si Glenda. May allergy siya, paliwanag ni Jerome. Totoo? Tanong ni Blessy. Tumangulang si Glenda. Hindi makapaniwalang tinitignan niya si Jerome. Hindi niya akalain na matatandaan pa ng binata ang tungkol sa bagay na iyon. Matagal nang huli siyang kumain ng sugpo. Namantal at namula ang buo niyang katawan noon at kinakailangan pang i-confine siya sa ospital. Halos 3 araw din na inilagi niya sa ospital bago siya pinayagan ng doktor na lumabas. I'm sorry. Hindi ko alam. Hinging paumanhin ni Blessy. Hindi mo naman kailangang mag-sorry. Kahit nga ako, nalimutan ko rin ang tungkol doon. Matagal na nangyari yon, kaya posibleng nawala na rin ang allergy ko dyan, aniya. Pero mas mabuti na rin na huwag kang kumain. Hindi ba grabe ang nangyari sa'yo nun? Mabuti na lang at naalala ni kuya. Natatandaan ko pa nga noon kung gaano nag-alala si kuya sa'yo. Hindi siya umalis sa tabi mo. Kahit sinabi ng doktor na okay ka na, hindi siya pumasok sa opisina para lang maalagaan ka. Jillian, saway ni Jerome sa kapatid. Walang alam si Glenda sa tungkol doon. Hindi niya alam na nag-aalala si Jerome sa kanya at nagawa pang alagaan. Lalo lang siyang naguguluhan sa nararamdaman. Isang malalim na buntong hininga ang pinahawala ni Glenda habang iniisip ang solusyon sa dumating na problema na naman. Napakarami kasing trabaho ang kailangang asikasuhin sa restaurant. Ngunit hindi niya alam kung alin ang uunahin, lalo at kulang na kulang siya sa mga tauhan. 2 buwan din kasi mula ngayon ay ipinagdiriwang nila ang anibersaryo ng Prestigious G at ang bawat isa sa kanila ay magiging abala para sa nalalapit na pagdiriwang. Wala na rin silang sapat na panahon upang kumuha pa ng dagdag na tauhan. Nasa ganun siyang pag-iisip nang pumasok sa opisina. Pagkakita niya sa mga ito ay bigla siyang nabuhayan ng pag-asa. Sinalubong niya ng mahigpit na yakap si Jillian at nagmamakaawang tinitignan ito. Jillian, kailangan ko ang tulong mo. Matutulungan mo ba ako? Nagtataka siyang pinagmasdan nito. Tulong? Anong klaseng tulong? I need your hand here. Ipinaliwanag niya ang problema at kung ano ang maaari nitong gawin para sa kanya. Of course, hindi mo na kailangang makiusap. Pagsasang-ayon ka agad ni Jillian. Kahit hindi ka humingi ng tulong, ay tutulungan pa rin kita. I had been part of this restaurant once and whatever you plan are, I will always support you. Napaiyak si Glenda sa sinabi ng kaibigan. Salamat. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin sa dami ng naitulong nito sa kanya. Kuya will also help us. Is that right? Baling ni Jillian sa kapatid. Gusto ko ring tumulong. Kaso, marami ring trabaho sa opisina. Hindi kita matutulungan ngayon. I'm sorry. Tanggi ni Jerome. Pero kuya, kailangan ni Glenda ang tulong natin ngayon. Giit ni Jillian. Okay lang yon, Jillian. Naiintindihan ko naman. At sapat na sa akin na nandito ka. Isa pa, nag-offer ng tulong si Ronel kaya wala na tayong dapat alalahanin pa. Saad naman ni Glenda. Si Ronel? Tutulong siya rito? Tanong bigla ni Jerome. Tila hindi nagustuhan ang narinig. Nagtatakang tumango si Glenda. Oo, sa katunayan, papunta na siya rito. Sabi niya tutulungan daw niya ako na mamigay ng flyers at sasamahang pumunta sa orphanage na napili kong tulungan. Hindi pa naman nalalapit ang anniversary celebration ng Prestigious G ay marami ng plano si Glenda kung paano iyon ipagdiriwang. Una, ilulunsad niya sa araw na yon ang bagong recipe na ginagawa niya. Ang ampalaya corn carne with pineapple
nagawa niyang pagsamahin ang ampalaya at pinya sa isang recipe. Noong una ay nagdududa rin siya sa ginawa, pero sa awa ng Diyos ay nakagawa siya ng isang masarap na recipe. Ilang beses din siyang nagkamali bago niya na-perfect ang recipe. Pangalawa, bukod sa bagong recipe ay magkakaroon din ng bartending show at 50% discount para sa mga senior citizen. At ang malaking bahagi ng kikitain ay mapupunta sa Angel with Love Orphanage. Iyon ang napiling charity ni Glenda na gusto niyang tulungan dahil naantig ang kanyang puso matapos na marinig ang kwento ng bawat bata roon nang minsan dumalaw siya sa lugar na yon na malapit lang sa kanila. At gusto rin niya na ang bata sa Angel with Love ang unang makatikim ng kanyang bagong recipe. Bukod doon, gusto ni Glenda na ibahagi sa mga batang maagang naulila na sa pangangalaga ng orphanage na sa kabila ng pait at pahirap na dinaranas ng mga ito dahil sa maagang pagkawala ng mga magulang, ay sa huli hindi dapat mawalan pa ng pag-asa dahil ang lahat ay may kapalit na kaligayahan. Kagaya ng naranasan niya sa buhay. Ako na lang ang sasama sa iyo, voluntaryong sabi ni Jerome na ikinabigla parehas ni Jillian. Sasamahan kitang mamigay ng flyers at pumunta sa sinasabi mong orphanage. Akala ko ba marami kang trabaho sa opisina? Bakit bigla kang tutulong ngayon? Nagdududang tanong ni Glenda. Oo nga, kaso naisip ko na hindi tama na wala akong tulong na magagawa para sa'yo. Gusto ko rin naman na maging matagumpay ang mahalagang araw na yon. Gusto kong maging bahagi ng anniversary ninyo. At isa pa, meron akong mapapagkatiwala ang tao na maaaring mag-asikaso ng mga trabaho sa opisina. Sigurado ka? O baka naman napipilitan ka lang? Hindi pa rin kumbinsido si Glenda sa sinabi ni Jerome. May pakiramdam siya na may iba pang motibo ang binata kung bakit biglang nagbago ang isip. Bakit naman ako mapipilitan? Siyempre, gusto talaga kitang tulungan. Tulad ni Jillian, mahalaga rin ang celebration ng anniversary ng restaurant para sa akin. At gaya ng sinabi ko, gusto kong maging bahagi nito. Susuportahan kita sa mga bagay na gusto mong gawin. Pumayag ka na, Glenda. Mas mapapanatag ako kung si Kuya ang makakasama mo. Susog naman ni Jillian sa kanya. Kahit hindi sigurado ay pumayag na rin si Glenda. Kung sa bagay ay mas magiging komportable siya kung si Jerome ang kasama niya. At dito na po nagtatapos ang ikalimang bahagi ng aking kwento. Hanggang sa muli po!